Kumusta po, Ginoong Gu? May balita na ba kay Munting Buntot? Isuot mo ang kambal na kwintas na may bituin. Babae na may kwintas na buwan, hindi pa rin namin makita. Magdagdag ng tauhan, siguraduhin mahanap siya. Naiintindihan ko po. Munting Buntot, saan ka ba kasi naroon? Iulat sa mahal na Reyna. Nakita ko sina Kuya at Ate Dabay nagsisigawan na naman sila, paananan. Tanga ito, nakikipaghalikan ng nobyo sa iba na kangising-ngiting aso pa siya. Ate, pasalamat ka kay Kuya Chuan na sinaktan ka noon. Nakakalungkot kung hindi. Kung hindi dahil sa tangang ito, may mana siya mula sa ina. Ayoko talagang pakasalan siya. Wey. Anong droga ang binigay mo sa kanya? Ginawa mong pangit mukha niya. Nasusuka na ako sa mukha niya. Sandali lang, sino nagpauso ng patakaran ng ina ni Lee Sinyue? Hindi siya mamanahin hanggang 25 anyos at makapag-asawa. Huwag kang mag-alala, matatapos na ito ngayon. Kahit patayin mo siya, walang pakialam. Pero swerte talaga ang bruhang yan. Noong bata siya, itinapon sa ampunan ng tatay nakuha ng mga kidnapper. Nakatakas pa rin siya. Nagmadaling umuwing hingal. Gusto rin ni Yue makipaglaro. Kuya Dabay, ate, pwede bang ipakita nyo ang martial arts na hubot-hubad? Parang dati, walang damit. Gusto makita ni Yue. Gusto ni Yue makita. Aray, umalis ka dyan, pangit. Tingnan mo, gusto makita ni Yue. Gusto ni Yue makita. Nakakagalaw ka pa, hindi pa sapat, Kuya Chuanwei. Li Weiwei. Bai Chuang. Lahat ng taon ginawa mo akong walang kwenta. Babayaran mo ito ng doble. Sunod naman ang babaeng ikakasal. Matagal ko nang narinig na ang panganay na Lee ay tangat pangit. Hindi ko inakalang ganoon kalala ang itsura. Binatang Ginoong Bay, paano niya napangasawa ang babaeng may masamang mata? Kayo ang bulaan. Maganda't matalino si Sinyue. Tiyak ang angkan nilang Lee ang may gawa nito. Hoy, matandang bruha, inanyayahan ka ni Jilly sa kasal nang bubulaan ka pa rin. Lee Sinyue, dati kang mas magaling sa akin, ngayon pangit ka at katatawanan na. May diferensya sa utak ang kapatid ko, halika Yue. Lumapit ka kay Weiwei, bibigyan kita ng candy ni Weiwei. Li Weiwei, ibubunyag kita ngayon, ayaw ni Yue ng candy. Gusto ni Yue makita kayong dalawa ni Kuya Dabay. Magsalita ka ng diretso. Gagong tao, anong kalokohan to? Hindi kalokohan si Yue. Kung ayaw ninyong maniwala, tingnan nyo ito. Paano nangyari to? Naku, ang galing naman! Nakakasilaw talaga to. Dapat mapanood ito ni Muhan. Jigu, huwag kayong mag-alala. Ang proyektong ito malapit nang matapos. Magaling. Kumusta, Lola? Apo, dali-dali ka, may malaking nangyari. Lola, huwag mataranta, paparating na ako. Sinong nagbukas? Isara mo! Bilis patayin yan. Bakit nakalock? Tama ako. Pero Kuya Dabay, bakit sinasaktan mo si Weiwei? Masasaktan siya. Lee Sinyue, Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. papatayin kita. Ikaw.
Magaling. Lola, anong nangyari? Tamang-tama ang dating mo, nagsisimula pa lang ang palabas. Dugo. Binatang Ginoong Bay. Li Xinyue, baliw ka. Teka mga tao, dalhin si Ginong Bay sa klinik bilis. Ang lahat ng sakit na ibinigay mo. Babayaran ko ngayon lahat. Maging matatag at mabagsik to na ibang tanga ang babaeng ito. Lola, pinatawag mo ako para dito. Oo. Patuloy na manood. Gago, sinira mo si Kuya Chuan. Tingnan mo kung sino ang mapapangasawa mo. Sinong nagsabing walang magkakagusto kay Yue? Kung may magpapakasal sa akin ngayon, bibigyan kita. Malaking pulang sobre ang ibibigay ko. May gustong magpakasal. Lola, ako ang iyong apo, pinakasalan mo ako sa isang tanga. Nakalimutan mo, si Little Tail ang pakakasalan ko. Kung hindi mo mahanap si Little Tail habang buhay, hindi ka na magpapakasal. Noong buhay pa ang ina ni Xinyue, kami ang nagplano ng kasal ninyong dalawa. Kung hindi mo pa kakasalan si Xinyue ngayon, magpapakamatay ako bilang patunay. Kuya, tuparin mo ang pangako mo, walang atrasan. Ikaw naman ang magsingsing sa akin. Wag na, asikasuhin muna natin si Lola. Pwede namang kontrolin ng tanga. Paghihiwalayan ko si Little Tail pag nakita ko. Ayan na. Halika, ipinaiiral ko ang kasal na ito. Ituloy ang kasalan, tugtog at sayaw ang magpatuloy. Hinaan niyo ang tugtog para sa amin. Ngayon halikan na ng lalaki ang kanyang nobya. Lola, hindi talaga pwedeng ganito. Magpakalalaki ka, umalis na tayo. Pagkatapos sumalik, kunin na natin ang marriage certificate. Ano ginagawa mo? Huwag kang lumapit, binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Sino nagsabing halikan mo ako? Hindi kita pinayagang humalik. Lola, maaari na ba kaming kumuha ng marriage license? Patayin niyo ang tugtog. Sino nagpahintulot ng kasal na ito? Tatay, kilala ang angkan nating Lee. Paano natin papayagan si ate na magpakasal sa isang construction worker lang? Baka makuha lang ang mana ni ate sa ina. Anong gagawin natin? Sino ang sinasabi mong dukha? Lahat ng ari-arian ng pamilya nyo, hindi katumbas ng kinikita ng apo ko sa isang araw. Matanda na kayo, ang yabang naman yan. Sasabihin mong nagmamayabang ako. Huwag kayong magpaka-close. Huwag nating payagan si Li Xinyue na magpakasal sa labas. Mawawala ang mana ng ina niya. Tama na, pagkatapos magpagamot si Master Bai, ituloy ninyo ang kasal ninyong dalawa. Manager, Ano to, Mr. Lee? palayasin nyo ang mga pulubing ito. Mr. Gu, ikaw, sasalubungin kita sa kabilang dulo. Mr. Gu, ang hotel na ito ay pagmamayari ng Gu Group. Ikaw ba ang pinakamayaman, Mr. Gu? Pinakamayaman. Siya ang pinakamayaman sa buong Nongchuan. Si Ginoong Gu ng Grupo Gu. Paano nangyari iyon? Paano pakakasalan ng $100 bilyong na lalaki ang isang tanga? Hindi siya maaaring si Ginoong Gu. Manager, ayaw kong makita silang dalawa. Opo, Ginoong Gu. Hoy, hoy. Ginoong Gu, Ginoong Gu, kayo ang presidente ng Grupo Gu. hindi ka tanga. Xinyue, tanga ka ba? Okay lang yon. Muhan, saan mo nakuha ang swerte mo? Nakuha mo ng libre ang isang napakagandang asawa. Nagpapanggap itong tanga para makaganti sa ex-boyfriend. Ang lalim ng balak na ito kung malaman niyang ako ang pinakamayaman. Baka hindi madaling makipag-divorce. Pagkatapos ng kasal, ipapagawa ko ang pinakamagarbong kasal. Marami tayong pera. Lola, wala na ang lahat, tigil na sa pagpapanggap. Paano natin ito maipapakasal? Nagpapanggap? Nagpapanggap ka kanina. Hindi ka pala si Ginoong Gu yung manager? Kaibigan ko lang yung manager, pagbibigyan lang ni Ginoong Gu ang kaibigan, normal lang yon. Kaya akala ng lahat ako ang presidente. Gusto kong maging presentable, hindi ko sinira.
Kaya, ito ang sasabihin ko. Bakit pakakasalan ng pinakamayaman ang pangit na tulad ko? Anong klaseng laro ito? Sabi ko si Ginoong Gu, ang pinakamayaman. Bakit niya susuportahan ang pangit na Li Xue? Ang lakas ng loob mong magpakatanga, titingnan natin. Muling kilalanin ng isa't isa. Ako si Gumohan, kakawi lang mula sa ibang bansa. Walang bahay, walang kotse. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Ni hindi mo na nga ako inaayawan sa itsura. Paano ko naman maisip ang ayawan ka dahil sa kahirapan? Magpakasal na tayo. Nako, may magpapakasal sa ganong karuming babae. Ang asawa mo ay gwapo pa rin. Ang pangit niya, hindi ba nakakatakot? Mata trianggulo, ilong na bawang nakakahiyamang husga ng kapwa, isang salita pa, idedemanda kita sa paninirang puri. Oo, salamat. Yun. Hindi naman kita tinulungan, huwag ka nang umasa. Mohan, ikakasal ka na? Bilisan mo, ipakilala mo na ang magandang hipag ko para sa iyong 10,000 taong yelong dibdib. Tingnan nga natin, bilis! Putang ina, ang pangit naman. Hindi, pare. Sabi ko, gutom na gutom ka nga kahit ano ikaya mong kainin. Tumahimik ka. Pasensya na, hipag hindi ko sinasadya yon, gusto ko lang sabihing si Mohan ang pinakamayaman sa Longchuan. Lindong, anong ginagawa mo dito? Diborsyado na naman. Ibig sabihin, dobleng saya. Pero ngayon, 2 bilyon ang nawala sa akin. 2 billion. Saan ka nakakita ng ganito kayamang kaibigan? Hahaha, ito. Manunula ang kaibigan ko. Hindi pa ito pinapalabas. Anong kinukwentuhan nyo? Sinabi kong dukha ako, huwag mong ilalabas ang sikreto ko. Hoy Lindong, wala ka na bang ibang gagawin? Mauna ka na. Oh, sige, hipag mauna na ako. Paalam. Ang bait mong bata, hindi madali. Pasensya na pangit ako at kinamumuhian ng iba, nadamay ka pa sa kahihiyan sa harap ng mga kaibigan mo. Sa totoo lang, Oo. Wala akong pakialam. Kahit pangit ako. Pero may pera ako. Hintayin mong makuha ko ang sertipiko ng kasal para palitan ang mana na iniwan ng nanay ko. Pagdating ng panahon, ang mamahaling sasakyan at bahay, sabihin mo magkano ang gusto mo. Ibigay ko lahat sa'yo. Teka, kukuha ako ng pera ngayon din. inaampun ako anong tingin sa akin nitong babae. Hintayin mong mahanap ko ang maliit na buntot, pakakawalan ko ang babaeng to. Ito ang numero ng telepono ko. Bagong asawa, tumawag ka sa hapon. Paano kung hindi umabot ang tawag sa hapon? Tumawag ka ng pulis. Bakit mo tinatawag ang pulis? Sila yon. Ang mabait kong ama at kapatid, ayaw talaga nila sa akin ang mana, tumabi ka na lang sa akin sa abogado. Sasama ako sa iyo. Naku, Hindi ito makikita ni Attorney Jiang, ito peke bang marriage certificate ito? Attorney Jiang, ito po ang anak kong si Xinue, kasal na siya sa panganay ng pamilyang Bai, si Bai Chuan. Tingnan nyo ang mana ng dati kong asawa. Maaari bang mana ito ni Li Xingyue? Oo, pero kailangan personal na nandito si Miss Lee Xinue. Maibibigay ko ang mana ni Miss Sesuro sa kanya. Attorney Jiang, tanga po ang kapatid ko. Pumunta siya dito nang hindi nakakaintindi asawa niya si Bai Chuan, sa kanya nyo na lang ibigay. Eksakto, mag-asawa kami ni Xinue, pareho lang din sa akin. YouTube. Bai Chuan, anong karapatan mo para maging asawa ni Lee Xinue? Attorney Jiang, asawa ko po siya Gumohan. Ito ang marriage certificate namin. Di monita ka pala, nagpanggap ka lang na tanga. Huwag mo akong idamay.
5 taon akong naloko mo pero may nakakakita ang Diyos. Ginising ako bago ang kasal. Hindi ko hahayaang mga hayop kayong. Uspokiring mo ay magtagumpay. Peke ang sa kanya, Lee Sinyue. Mukha ka ngang sino ang magkakagusto sa'yo. Ako na nga ang nagpumilit. Anong lakas ng loob mong magsalita? Tumahimik ka, isang bibig mo na lang ang natira nung habulin mo ako. Puro ka sweet talk, nagbaligtad ka at kinasabwat si Li Weiwei. Babae, ang kapal mong manuntok. Papatayin kita. Multo, 'di ba? Ipapakita ko sa inyo ngayon, ikaw ang magpakita. Lee Sinyue, salbahe ka. Anong karapatan mong saktan si Bai Chuan? Habol ka na lang, muntik ko nang makalimutan ka at ikaw ahas hindi pa nasusupil. Makinig ka sa akin. Nandito si Attorney Jiang. Kung may sasaktan ka pa, kakasuhan kita hanggang mamatay. Ikaw. Nilason mo ako at ginapang, 'di ba? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Papatayin kita ngayon, gagawin kitang ulo ng baboy. Pinahamak mo ako, papatayin kita. Lee Sinyue, nababaliw ka na ba? Pataksil na atake, basura ka. Sige, Lee Sinyue, huwag mong kalimutan akin ang kumpanyang itinatag ng ina mo. Ang ina ko noon, pinakamasamang desisyon mo para lang mapasama ka sa angkan naming Su. Nakipagsabuatan ka pa kay nanay ni Li Weiwei. Ama mo pa rin ako. Para sa ikabubuti nating mag-ama, tanggapin mo na ang mana ng ina mo. Bigyan mo ako ng kalahati ng 70% shares. Hindi na kita guguluhin pa. Gago, mamamatay ako ngayon. Hindi ko hahayaang makuha mo ang shares. Tigil, alis na ako. Nakaalis din si Attorney Jiang. Huwag mo akong paluin. Wala akong alam. Huwag mo akong paluin. Attorney Jiang, wala kang kinalaman dito. Bakit kita paluin? Ang galing mo kanina, natakot pa si Atty. Jiang sa'yo. Miss Lee, nakita ko na ang marriage certificate nyo. Walang problema. Maasikaso na natin ang mana ipapakita ko mamaya, bahay at sasakyan ni Mrs. Suru para sa'yo. Bahay at sasakyan lang, walang shares sa kumpanya. Oo, yung mana ni Miss Suru sa'yo, ari-arian at sasakyan lang, walang shares doon. Saan itinago ni nanay ang shares? Kalimutan na natin ito. Makikita ni Gumohan ang mamahaling sasakyan at mansyon. Tiyak na susunod siya sa akin. Sige. Tara, ipapakita ko sa'yo. Ito'y tinatawag mong mansion. Ang liit ng bahay mo. Ate Jiang, sigurado ka bang ito ang bahay na iniwan ng nanay ko? Walang duda. Napakamahal ng bahay na ito noon, bumaba na ang halaga ngayon. Naririnig mo ba ako? Mahalaga ito noon, mansyon. Mansion. Paano naman ang mamahaling sasakyan? Nasa basement ba ito? Parang wala akong nakita sa bakuran kanina. Mamahaling kotse nasa loob ng bahay nakapark. Hindi ba ganyan talaga? Mamahaling sasakyan, mamahaling tahanan. Magbihis ka, pwede ring mabuhay. Pag-isipan mo rin, malubha ang sakit ng nanay ko. Halos naagaw ng tatay kong walang hiya ang ari-arian. Nakokontrol ko si Li Qingshan. Naitabi niya ang bahay na ito para sa akin. Hindi madali kung gusto mo akong iwan. Nangangako rin ako. Sa totoo lang, pangit at mahirap na ako. Kahit hiwalayan mo siya, maghanap pa rin ng iba si Lola para sa akin. Hindi na kailangan. Akala mo hindi ako mahirap, hindi kita tinitingnang pangit. Pag-usapan natin ito. Alam kong hindi ka ganoon kabastos. Pasensya na. Nakita mo na naman ang itsura ko. Pwede ko itong takpan ng ganito. Tama. Kunin mo ang card na ito. May $2,000 dito, pero ito na lang ang pera ko. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong mabuti. Alagaan ang ating munting pamilya. Kunin mo ito. Kamusta, Lola? Hoy, nakuha mo na ba ang marriage certificate? Ang ganda ng pagtutugma nyo. Sinyue, huwag kang mag-alala. Nandito si Lola, sisiguruhin kong hindi ka pababayaan ni Mohan. Ngayon, binigyan ni Lola ang sarili ng 10% na shares, lahat para sa'yo. Peke-peke pa rin. Puro kasinungalingan ito.
Lola, ginagawa mo na naman. Sabi ko na nga ba, hindi solusyon ng gamot, wala tayong pera, huwag kang magpagabi sa malilikmong hoy paslit. Sino ang may sakit? Anong kalokohang pag-iisip yan? Sabi ko hindi pwedeng tigilan ng gamot, Lola, inuulit mo na naman. Anong gamot? Hoy paslit. Lola, huwag kang magpadalos-dalos, humimok ka ng malalim. Sinyo, sige, bilis kunan mo ng gamot si Lola sa bahay, nandun ang gamot. Sig. Hoy paslit, ikaw ang may sakit. Bakit ayaw mong magpakilala kay Shinyue? Lola, baka hindi mabuting tao to, huwag kang padala sa kanya. Kalokohan, maganda ang ugali ni Shinyue. Mabait at matatag, sa bandang huli, magugustuhan mo rin siya. Hindi mangyayari yan. Hindi ko siya magugustuhan. Kung hindi mo ako bibigyan ng panahon, Ito na ba? Ito lang ang nakita ko. Lola, gumaling na si Lola, hindi na kailangan. Hindi ako ang dapat uminom ng gamot, ito ang may sakit. Shinyue, ikaw lang ang gusto kong manugang ang bahay mo, lumipat ka na dito. Dito ka matutulog ngayong gabi. Nakahanda na ang kwarto ninyong mag-asawa, maayos ang kwartong pangkasal. Ah. Gabi na. Sa sahig ako matutulog. Ikaw sa kama. Oh, pangit naman ako. Matulog tayo sa iisang kama. Siguradong maiinis siya. Anong ginagawa mo? Binabalaan kita, huwag kang manghiram ng kamay. Maliban sa babaeng gusto ko, wala akong pakialam sa iba. Nako, nasa labas si Lola at nagmamasid. Kailangan nating magkunwaring close, di ba? Kaya mo ba yung eksena sa kama? Anong sinasabi mo? Magaling Shinyue. Hindi ko kaya. Alam kong pangit ako at hindi ka makapagsalita, pero tiniis mo, matatapos din ito. Ayan na. Umalis na si Lola, pwede ka nang bumaba. Aray? Hindi mo kaya? At isuka ko pa sa'yo. Napakababa ng affordability. Dinidiin mo ang tiyan ko. Hindi mo kailangang ipaliwanag ng ganyan. Alam kong pangit ako. Eh di sa sahig ako matutulog, ikaw sa kama. Lahat ng babae gustong maging maganda, siguradong nasaktan siya kanina. Hindi ko yon sinasadya. Malamig ang sahig paggabi. Ikaw na sa kama, ako sa sahig matutulog. Pangako yan, ha? Pag nakahanap na ako ng trabaho bukas, sasamahan talaga kita ng maayos. Balik kayo ulit sa susunod. Mahirap maghanap ng trabaho, wag mong ipakita sa boss. Lee Shinyue, grabe ang hagupit mo last time. Hindi kita pakakawalan ngayon. Lee Shinyue. Ilang araw na hindi tayo nakita. Hindi ko inakalang alipin ka pala dito sa mall. Li Weiwei, paano kung ayaw mong masaktan? Lumabas ka na, umalis ka sa paningin ko. Maglakas loob ka kaya? Si Kuya Chuan ay may-ari ng mall na ito. Kasintahan ko siya, mag-ingat ka, hindi kita mapoprotektahan dito. Gusto ko yung pinakamataas na bag. Kunin mo para sa akin. Sandali! Alin ang gusto mo? Yung nasa kanan. Hoy, yung nasa kaliwa. Eto. Ay! Li Weiwei, Ikaw ang nahulog, ano pakialam ko?
Lee Sinue, paano ka gumagawa ng trabaho? Kaya mo ba? Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Pasensya na po, boss. Lilinisin ko po. Ay. Aray! Kita mo, ang pangit mong empleyado nagbebenta. Hindi ba tatakot ang mga bisita? Ang pangit nitong babae. Pakawalan mo ako. Kaya pala mahaba ang bangs mo para takpan ang kapangitan. Huwag ka nang magtrabaho kung pangit ka para hindi ka mapahiya. Ang pangit? Anong lakas ng loob mong mag-apply? Pangit at makapal ang muka, di ba? Talaga. Ah, tama. Boss, ano gagawin sa kanya? May sira sa utak. Dati pang ang tanga. Kung magkasakit siya balang araw, paano kung takutin niya ang mga bisita? Pangit at tanga. Hindi ako nagbibigay ng pabor. Umalis ka na mag-isa. Lee Sinue, basta lumuhod ka at magmano sa akin ng 2 beses, papakiusapan ko ang boss na huwag kang paalisin. Anong pagsisisi ang meron ako? Oo, may sira ang utak ko. Nababaliw ako kapag may nakikitang puta. Hala, may manok dito na sa balikat mo, wag mong hawakan. Lee Sinue, tumigil ka sa pagpapanggap na multo. Manok, makipaglaro ka kay Yue. Hintayin mo ako. Lee Sinue, huwag mo akong isipin na takot ano suot mo. Hindi ako naniniwalang may lakas ka. Shh, tinakot mo siya! Huwag kang mag-alala, manok. Papatayin ka ni Yue ng dahan-dahan. Aray. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit, Lee Sinue, baliw ka. Manok. May tao ba dito? Una pa rin ang kita natin sa buong bansa ngayong taon. Aray. Tulong. Manok. Aray. Shh, huwag kang lalapit, Lee Sinue. Manok? Nahuli kita. Huwag kang lalapit. Huwag kang mag-alala. Guardia, guardia. Yue. Magiging malupit. Ikaw, huwag kang lalapit. Magaan ang kamay ko. Guardia. Magaan lang ito. Guardia. Sino itong lalaking ito? Ginang. Lee Sinue. Hala? Dapat maging magaan ito. Guardia. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Tulong. Galit na galit siya. Papatayin niya ako. Ikaw, bilisan mong hulihin siya. Manager, huwag kayong magkamali. Ang kapatid ko ay may mental illness. Kapag hindi ko siya pinagbibigyan, nagwawala siya gamit ang kutsilyo. Gago ka, Lee Sinue. Kanina mo ako papatayin gamit ang kutsilyo. Bilisan nyo, hulin siya. Manager, tingnan mo kami. Sino ang mas baliw? Mukhang kayo po ang may problema. Maging alerto kayo. Ako ang pangalawang anak ng pamilyang Lee. Ang fiancé kong si Bai Chuan ay shareholder nitong mall. Maniwala kayo o hindi, mapapalis kayong lahat. Opo, second miss. Opo. Arestuhin ang baliw na to. Manager, pakawalan niyo ako, manager. Nagsisira ulo ka na naman. Lalaban ka ba? Sa susunod, mas malala ang aabutin mo. Ikaw. Lee Sinue, bagamat pangit ka na, ngayon gagupitan ko ang mukha mo. Tigil. Pakawalan siya. Tigil. Pakawalan mo siya. Asawa. Hoy, Lee Sinue. Hindi ko inasahang ganito kapangit ka, may isang kahabag-habag na asawa pang nagmamahal. Pero ang sasabihin ko ngayon, desisyon ko. Palayasin mo sila para sa akin. Gusto kong makita ng buong mall itong 2 tao pinagmukha sa publiko. Sa pamilya mo ba ang mall na ito? Siyempre oo. Ang nobyo kong si Bai Chuan ay shareholder dito kaya Lee Sinue. Basta lumuhod ka at makiusap sa akin. Pagbibigyan ko kayong mag-asawa. Kumusta na? Ba? Lee Wei, nanaginip ka ba? Sasabihin ko sa'yo, pwede mo akong saktan, pero kung gagalangin mo asawa ko ngayon, lalabanan kita. Hindi naman illegal pumatay ang baliw. Ngayon na,
Pinoprotektahan pa rin niya ako. Tingnan natin hanggang kailang katitigas. Sige, palayasin nyo na. Kung kaya nyo, subukan nyo. Bini-bini, bakit hindi nyo na lang kalimutan? Parang may koneksyon itong lalaking ito. Pangit na security guard lang yan. Anong kinakatakot mo? Ano? Ayaw nyo nang magtrabaho? May ipapatanggal ko kayo sa isang tawag lang. Palayasin nyo. Tingnan natin sinong maglakas loob. Nababaliw ka ba ito si Jigo? Ginoong Gu. Ginong Gu. Ako ang assistant ni Ginoong Gu. Ito ang tunay na Ginoong Gu. Inaapi nila ako. Hahalingin ba nito ako sa presidente? Ginonggu. Taga-grupo ko ka, Ginonggu. Oo, tama ka. Ako si Ginonggu. Pinaapi niyo ang assistant ko, di ba? Ayaw niyo na bang mabuhay? Paumanhin, Ginoong Gu. Bigyan mo lang ako ng tapang. Hindi ko lalapastanganin ang tao mo. Ang astig maging presidente. Siyang tunay ba si Presidente Gu? Akala ko may impostor ka. Huwag kang mag-alala, totoo ito Ginoong Gu. Hindi ko inaasahan. Asawa pala ng babaeng to ang assistant ni Ginoonggu. Ginonggu, patawad. Palayasin nyo ang dalawang to. Gusto kong buong mall. Makita nilang lahat ang kahihiyan nila. Munting Gu. Ako na ang bahala. Lakas ng loob niyong apihin ang assistant ko. Hatakin niyo palabas ang dalawa. Patunayan sa buong mall kung gaano sila kapahiya, saksi ang lahat. Sandali lang. Para sa'yo ang sampal na ito. Ikaw, Ayos lang ang sampal, biro lang. Li Xinyue. Sige. Ibaba mo. Aray, Kamusta, Xiaogu? Nakagaan na ba ng loob? Oo. Opo, asawa. Paano ka biglang naging assistant ni Mr. Gu? Yun ay kanina nang dumaan ako. Nasalubong ko si Mr. Gu. Eksakto. Parang magkatugma kami, kaya hiniling niyang maging assistant siya. Tama, nagkagusto ako kay Xiaogu ng unang kita. Ano? Parang matagal nang magkakilala. Hoy, magaling si Xiaogu. Hanggang ngayon, humahanga ako sa kanya. Ang galing ng asawa ko, alam kong may kakayahan ka. Makakahanap din ako ng magandang trabaho. Sa tingin ko, hindi naman inaayawan ni Mr. Gu ang hitsura ng asawa niya. Hindi naman siya may fetish sa pangit, di ba? Tara, mahal, uminom ka ng tsa. Salamat. Akala ko nagsisimula ka pa lang, nakahanap ka na pala ng magandang trabaho. Malaki ang kumpanya ng mga Gu. Maraming hindi makapasok dyan. Hoy, o pala bakit ka pumunta sa mall? Trabaho. Akala ko ba'y malas na multo lang si Li Weiwei ang makakasagabal. Kung pangit man ako, hindi ko naman sila pinapakain. Paulit-ulit na nilang ako'y iniiwasan, parang may multong tinatakbuhan. Marami na yatang pinagdaanan sa labas. Heto ang pay card ko. Gastahin mo ang pera dito kung gusto mo. Kung nais mo, pwede kang manatili sa bahay ko habang buhay. Salamat. Pero okay lang ako. Kahit ayaw nila sa akin muli, kung tawagin ulit akong pangit, tatanggapin ko. At sinabi kong susuportahan kita, hindi ko sisirain ang pangako. Paano ang card na ito? Kunin mo na. May lola ka pang inaalagaan, hindi madali. Tsaka nag-inspire sila sa akin ngayon. Pwede akong maging NPC sa haunted house. Magdadamit akong nakakatakot. Hindi ka pangit. Maganda ka sa paningin ko. Salamat, asawa. Uminom ka ng tsa. Huy. Mohan.
Nakita na naman kita tang hipag mo. Mohan, ikakasal ka na ba? Kaya pala si Hipag pala to. Aha, asawa kong si Lee Sinyue to. Mga kaibigan ko to. Lindong, huy. May problema ba sa mata mo? Dati mong sinabing pangit ang hipag mo. Hindi ba maganda? Oo naman. Maganda, maganda. Laogu, di mo man sinabi sa kapatid mo, pero tutulungan ka naming mag-ipon. Meron akong bahay sa Tangchen, regalo sa kasal ninyo ng hipag mo. Tangchen? Yung Tangchen na milyon-milyon ang halaga? Saan mo nakilala yung mayaman? Yun. Nagmamalaki lang yan. Lindong, ang sinasabi mo, kuripot ba kami? Bahay lang naman yan para kay Jahao. Dasal lang hipag. Hipag, Talaga? Hipag, ikaw... Ang pangit? nakakadiri to. Puta, ang pangit! Ito. Ang pangit naman nito, Mohan. Kapag dinukot ka, magpikit ka lang. Kung kaibigan mo pa rin ako, respetuhin mo naman ang asawa ko. Narito na tayo. Oy, Mohan? Oy, Mohan. Yung sinabi ng kaibigan ko kanina, Okay lang. Sanay na ako at totoo naman ang sinabi niya, pangit talaga ako. Pero pasensya na. Napahiya kita sa harap ng mga kaibigan mo. sa tingin ko hindi mo ako napahiya. Sige, huwag mo nang isipin. Hindi ko pababayaan na pagtawanan ng asawa ko dahil sa akin gusto kong magbago. Hoy, O pala, mahal, totoo bang mayaman ang kaibigan mo? Sabi niya, ibibigay niya ang bahay ni Tang Chen. oo naman, mahilig siyang magyabang. Nakakainis. Umuwi na tayo. Sige. Tay, nakikipag-close na si Lee Sinyue kay Ginonggo. Ano ang gagawin natin? Ayaw kong maniwala, kaya ni Ginoong Gu protektahan si Lin Sinyue at ang asawa niyang mahirap, kaya bukas may piging para sa mga top executives. Samahan mo ako. Pagdating ng panahon, maging listo ka lumapit kay Ginoong Gu, atay. Piging pala yun para sa mayayamang pamilya. Paano mo nakuha ang imbitasyon? Hahaha. Noong araw, ang nanay ni Lee Sinyue siya, ang panganay na dalaga ng kilalang angkan sa Longchuan. Ngayon, patay na siya. Bilang kapamilya, dapat tayo ang pumalit sa kanya. Ahahaha. Ang ganda-ganda mo ngayon. Kumusta na ang order ko? Jigu. Di ba't sinabi kong pumunta ka sa bahay na multo para bantayan si Madam? Bakit ka nandito? Bigla pong nagpaalam si Madam. Di ko alam kung saan aray. Natatakot ka ba na matakot sila kapag nakita mukha ni Madam? Mambubuli kay Madam. Eto sasabihin ko, talagang imposible. Hindi na natakot ang mga players nang makita ang mukha niya dumaan ng mabilis. Totoo ang sinasabi ko. Uy, bakit nandito yung dalawa? Mukhang inagaw nila ang pwesto ni Madam, pumasok sila sa ngalan ng ina ni Madam. G, Lee, ito ba ang anak ninyo ni Miss Su? Tunay nga, kasing ganda ng ina. Mali ang napuntahan ninyo. Ito ang bunsong anak ni Jilly. Ang panganay ay tunay na anak ni na Jilly at Miss Su. Narinig kong ang anak tanga at pangit. Huy, naapektuhan lang ng jeans ng nanay. Di ko kasi siya nakikita dati. Palangit lang pala talaga, takot lumabas. Hahaha. Huminahon ka. Sinong nagsabing hindi ako susugod? Sinong nagsabing hindi ako maglakas loob na pumunta? Ang pangit na to, di alam ang langit at lupa. Nangahas siyang lumabas at mapahiya sa okasyong ito. Si Ate Lin ay nahulog mula sa langit, tama ba? Maliit na buntot.
Si Lee Sinyue ba ang maliit na buntot? Diyos ko, napakagandang babae. Bakit ang ganda-ganda ni Lee Sinyue? Kumpara kay Li Weiwei, para lang isang langit at lupa ang pagitan. Imposible yan. Paano siya naging pangit na Lisinue? Saan galing to? Isang puta gustong sumikat? Ang ibang babaeng mahirap nagpapanggap na sikat pumunta sa mayamang salo-salo. Ginaya mo ang kapatid ko. Gusto mo lang yumaman at makakuha ng pinakamaganda. Pero maling tao ang napili mo. Sino ang hindi nakakaalam na pangit at tanga ang kapatid ko? Ilang araw pa lang ang nakalipas. Bulag ka ba? O sasabihin ko, gusto mong sabihin kong napunit mo ang iyong salawal noong seton ka? Para makilala mo ako. Tumahimik ka. Narito si tatay. Hindi niya makikilala ang sariling anak. Peke ka. Tama, hindi ko siya tunay na anak. Ang salbahing babaeng nanggulo, palayasin niyo ako. Guardia, paalisin niyo ang baliw na babae. Ano pang ginagawa mo? Nandito ka para manood? Ha? Hoy? Anong problema? Siya ang pinakamahalagang bisita ngayong gabi. Tingnan natin sinong maglakasang humawak sa kanya. Mga tao, huwag kayong malinlang. Nitong baliw na babae, sinungaling. Anong ebidensya mo na ikaw si Lee Sinyue? Ang mukha ko mismo sapat na patunay na ako si Miss Su, anak ni Suro. Tama, pareho ang mukha niya kay Miss Su noon. Parang hinulma sa iisang forma. Kasing ganda ng kanyang ina, hindi ito pagkakamali. Huwag kayong padala sa kanya. Sabi nung nagbenta ng gamot, hindi mawawala ang peklat sa mukha niya. Tatay, bakit mo sinabi lahat? Bakit ganito kasama ang lalaking ito kahit sariling anak ay lalason? Lee Qingshan, gustong-gusto kong pasalamatan. Ang makabagong laser technology ngayon, nagpaganda ng mukha ko. Kung hindi, mabibigo sana ang masasamang plano nyo. Magtatagumpay pa sana kayo. Lee Sinyue, wala kang karapatan. Anak ka sa labas na hindi dapat kilalanin, anong karapatan mong sumigaw dito? Putang ina, ang lakas ng loob mong paluin ako. Paluin ka? Wala akong pakialam. Gusto mo ba ng problema? Siraulo kang babae na naninira ng pangalan ng aming angkan. Papatayin kita ngayon din. Papatayin kita ngayon! Asawa? Anong sakto? Ikaw ang dapat lumabas. Bitawan mo ako. Isa ka lang katulong ni Mr. Gu. Anong karapatan mong gawin to sa akin? May problema ba sa karapatang binigay ko? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa katulong ko. O bukas hindi na makakita ng araw ang pamilya Lee. Ikaw. Tatay, medyo natatakot ako. Umauna na kaya tayo? Bitawan mo ako. Aray, sakit, sakit, sakit. Pakawalan mo ako, magsusorry na ako. UAR, nagkamali si tatay, patawarin mo si tatay. Tumahimik ka, hindi ka rapat dapat maging ama. At imbitahan ko kayong lahat ngayon maging saksi kay Lee Sinyue. Simula ngayon, hihiwalay na ako sa pamilyang Lee. Huwag ninyong gamitin ang pangalan ng nanay ko. Pumunta na sa event, lumayas ka sa paningin ko. Palayasin niyo siya. Halika, dalhin niyo. Hoy, Bitawan niyo ako. Oras na para sa CEO addiction ko ulit. Kung totoo ang may maliit na buntot, dapat may birthmark sa leeg. Asawa, anong nangyari sa'yo? Byudo, anong problema mo? Bakit hindi siya maliit na buntot? Anong ginagawa mo? Alam kong masyado akong maganda para pigilan mo, pero sa publiko, nandyan pa si Jigu. Hahaha, yun, may iba pa akong gagawin. Mauna na ako sa trabaho. Xiaogo, kunin mo. Hindi ko yun sinasadya kanina. Huwag kang mahiya, seryosong magsyota tayo, hindi ito labag sa batas. Gusto mong makita, umuwi na tayo at dahan-dahanin mo. Sinong gustong makita? Makasarili. Ew. Kumpleto na ang pag-ayos ko, hindi siya naakit. Dahil gusto kong magbagong buhay, sige, lubusan natin. Tulungan mong alisin ang birthmark sa likod at saka kumpletuhin ang pag-aayos. sige.
Malinis na lahat. Bakit hindi pa rin siya interesado sa akin? Huy, byudo, hintayin mo ako. Jigo, binabati kita sa pag-usbong ng puno ng bakal. Ang pagkaka-insulate ng tunog dito ay napakagaling. Sobrang busy ka ba sa trabaho nitong nakaraan? Gusto mo bang ipadala kita sa sangay sa India? Paano kung agawin ng mga asa ng balat kalabasahan kung ito? Wala akong pakialam. Hoy, asawa. Jigo, may trabaho ka pa bang hindi tapos? Mauna ka na. Sige na, halika na. Ipapataas ko ang posisyon at sahod mo, aalis na ako. Asawa. Ah, Ilang araw ka pa lang sa trabaho. Mabait si Jigu sa'yo. parang matagal na niyang kaibigan ang tingin sa akin. Umuwi na tayo. Sige. Asawa. Ang reloso na ito. Wish ka ba ito? Mga ilang milyon ang halaga. Bara-bara lang ang relos na ito, 50 piso. 50 piso? Ito. Galing sa Tiangge, saang stall mo binili? Parang tunay na tunay. Nagutom na ako, uwi na tayo. Sige, magluluto ako ng masasarap pag-uwi. Ipagdiwang natin ang araw natin, iimpake mo na. Sana maging magandang sisne ang pangit na pato mo. Halika na. Anong problema mo? Walang gana? Sinabi mong kahit naging maganda na ang pangit na sisiw na wala na rin ang trabaho ko sa Haunted House NPC. Naghahanap ulit ako ng trabaho. Wala yon, hindi na importante. Ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyan. Oo. Halika, tikman mo ang niluto ko. Nako, may isa pa akong sopas. Hintayin mo ako. Kumusta po, Ginunggu? Ipapadala ko ang resume ni Lee Sinyue. Humanap ka ng paraan para matanggap siya sa Goose Design Company. Huwag kayong mag-alala, Ginoonggu. 3 segundo lang, sir. Heto na ang sopas. Kumusta? Masarap. Hating gabi na, sino ang tatawag sa akin? Hindi kilalang numero. Hindi mo ba sasagutin? Paano kung importante ang tawag? Wala na akong pakialam sa asawa. Sige, bigyan kita ng sopas. Subukan mo itong sopas sariwa ito. Di ba naghahanap ka ng trabaho? Paano kung job offer yan? Kumusta? Binibining Lee Singyue, tama ba? Maligayang pagbati. Natanggap ka sa Departamento ng Fashion Design ng STA. Kung pwede, bukas ka na pwedeng magsimula. At iba pa. Konfirmahin ko ulit. Ibig mong sabihin subsidiary ito ng Goose Group, STA? Tungkol sa employment contract na isend na sa email mo. Si husband, swerte ko. Wow, may trabaho na ako. Sa kilalang kumpanya pa, matutulungan na kita. Ito na ang workstation mo. Ako si Lee Sinyue, bagong empleyado. Ang ganda ng bagong empleyado. Ang ganda naman niya. May dating talaga. Oo nga. Tawagin nyo na lang akong Kuya Wang. Lapitan nyo lang ako kung may kailangan. Salamat, Kuya Wang. Ang kinis ng kamay mo May asawa na ako, magsitino ka. Babantayan kita, Pepper. Pumunta sa copy room at i-print ang mga dokumento. Ipadala mo sa akin ang binding. Nag-apply ako bilang designer sa kumpanya. Hindi ako katulong mo. Magandang babae, baguhan ka ba? Di mo alam nagsisimula sa maliit na trabaho ang mga bagito? Huwag mong kalimutan na ako ang team leader mo. Maniwala ka o hindi, tinanggal na kita. Kailangan ko ang trabahong ito para sa asawa ko. Magpigil ka.
Pahihintuin kita sandali. Hintayin mo ang gagawin ko sa iyo sa copy room. Mr. Gu, huwag kang mag-alala. Ang kumpanyang ito sa lahat ng sangay namin pinakamagandang benepisyo. Sige. Si Sinyue ang pinili kong designer. Sinabi ko sa kanyang magpahinga, hindi para magtiis at gumawa ng maduduming trabaho. Naiintindihan mo, ayusin ko ito. Hoy, sino yon? Hoy. Pepper. Lola mo, matapang. Putang ina mo. Ang kapal ng mukha mong manapak. Manyak. Matagal na kitang tiniis. Huwag mo na akong hawakan. Magsisisi ka sa akin. Ang tigas ng bibig ng dalagita, makinig ka sa akin. Tayo lang dalawa sa kwartong ito. Magsumbong ka na ng maayos, baka hindi ka na makaiyak mamaya. Subukan mo nga. Sino ka? Pangahas mong sinipa ako? Asawa niya. Bakit ka nandito? Aray, pumunta si Mr. Gu para mag-inspection kaya sumunod ako. Anong balak mo sa asawa ko? Ikaw ang asawa ni Lee Sinyue? Ako ang team leader niya, bawal ba kaming mag-usap? Gusto mong makipag-usap? Ako na ang kakausap sa'yo. Ang pogi ng asawa ko kapag nananapak siya para sa akin. Nanapak ka, di ba? Kakasuhan kita. Huy, sige na. Turuan mo lang ng kaunti. Paano kung saktan mo talaga siya? Paano kung malokong tayo niya? Kahit sabihin mo ang nangyari ngayon, lugi ka pa rin. May CCTV ang copy room. Ikaw ang nang molestya sa akin. Ito ang masasabi ko. Pinatay ko ang CCTV sa kwartong ito, Lee Sinyue. Kausapin mo ang asawa mong kawawa. Lumuhod ka na at humingi ng tawad. Kung hindi, kakasuhan kita. Sabihin mo first day natin sa trabaho. Hindi ba malaking utang yon? Sino ang may lakas ng loob hawakan ako? Jacob. Adik din tong lalaking to sa pag-arte. Nandito na naman ba siya para sumuporta? Oo nga. Kiko. Gumagaling ka ng gumagaling sa paggamit ng bewang mo. Bujigu. Lumuhod ka. Hindi ko alam na sa iyo pala siya. Kung hindi, di ko gagawin kahit bigyan mo ko ng 10 buhay. Xiaogu, paano natin gagawin dito sa taong to? Paalisin mo to sa sangay. Sinong kumpanya ang gagamit pa sa kanya? Basta kalaban siya ni Gu. Naintindihan? Bakit nandito ka pa rin? Umalis ka na sa harapan ko. Sino si Mr. Gu? Mr. Gu, sa tingin mo, kontento ako dito. Kontentong-kontento, parang bulate sa tiyan ko si Xiaogu. Sabi ko na nga ba, magaling ang batang yan. Salamat Mr. Gu sa pagkilala sa Mohan family. Dapat pumunta ka sa bahay para maghapunan. Siguradong pupunta ka. Sige. Xiaogu. Gabi na, bumalik na tayo sa kumpanya. Tama. Sinyue, may gagawin pa kami, mauna na kami. Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Huwag niyo biguin si Mr. Gu. Sige, Sige. dito. Mr. Gu, mag-ingat po kayo. Sige, magtrabaho na kayo. Sige. Mr. Gu. Siya ang pinakamayamang lalaki. Gumohan. Ginunggu. Miss, hindi kita ginalaw. Tinamaan mo ang sarili mo. Etong dalawang tao. Sino dito si Ginoong Gu?
Hoy Ginoong Gu, ayos lang ba kayo? Nasaktan ka ba niya? Okay lang ako. Ginonggu, ako ang supervisor ng branch. Shaolin, nandito ka ba para mag-inspection? Dadahin ko kayo sa design department. Oh, hindi, wala nang iba. Tapos na kami sa aming tour. Aalis na ako ngayon. Hoy Ginoong Gu, Ah, may gusto ka pa bang itanong? Kanina nung nasa pantry tayo, hindi ba natin nakita yung bagong designer? ang designer na kinuha natin ay para mag-design, hindi para maglinis, naiintindihan. Okay. Kilala ni Ginonggu si Lin Sinyue. Pasensya na Ginonggu, pagbibigyan ko na lang ito sa susunod. Okay lang, bumalik ka na sa trabaho. Paano magkaka-interest si Ginonggu? Ano kayang relasyon nila? Ito ang pinakamahalagang proyekto para sa kumpanya. Magsimula ka na sa amin mula ngayon. Salamat po, Director Lin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sinyue, ano ang relasyon mo kay Jigu? Parang may malasakit siya sa'yo. Siguro asawa ko ang nagpasuyo kay G. Gu sa akin. Paano kung maapektuhan siya? Wala akong kinalaman sa kanya. Nagkataon lang na nagkita sa copy room. Anong pagkakataon? Mukhang alam ng babaeng to na si Jigu yun, gusto rin niyang umangat sa lipunan. Mahalagang proyekto ito. Ipasa mo ang disenyo bago magtrabaho bukas. Director Lin, hindi ba masyadong minadali ang bukas? Ang kumpanya ay hindi nagpapaandar ng mga tamad. Kung di mo kaya, umalis ka na. Kaya ko to. Kaya ko talaga. Kailangan kong magsikap para kumita alagaan si Gumohan ng maayos. Hindi ko inasahang magsisimula na siyang magdisenyo. Maganda naman pala. Pera. Gusto kong kumita ng pera. Gusto kong kumita para sa asawa ko. Sugapan naman sa pera. Supervisor, eto ang disenyo ng proyekto na ginawa ko. Oo, iwan mo na dyan. Putang ina niya, manloloko lang ng mga lalaki. Anong magandang ideya ang maiisip niya? Hoy puta, ang ganda pala ng pagkakasulat ng plano. Pero akin ang plano na ito. Mr. Gu, ito ang disenyo ng proyekto mula sa sangay. Tingnan ninyo. Hindi ba't ito ang plano ni Lee Sinyue kagabi? Magandang plano ito. Hoy, sundin nila ang planong ito. Aayusin ko pa ito. Nakuha na. O sige, maghanda ka mamayang hapon. Bibisita ako sa mga sangay. Pupunta ulit ng umaga, pumunta ng tanghali, pumunta ulit mamayang gabi. Gets ko na. Miss na miss mo na ang asawa mo, di ba? Ang daldal mo. Sige. Magtrabaho na. Naiintindihan ko. Lai Sinyue? Masigasig ang headquarters sa planong ito. Pakipino mo ulit ito. Talaga, di ko inakalang mapapakita sa HQ ang plano ko. Anong plano mo? Dahan-dahan mong naunawaan ang sitwasyon. Nakapangalan sa akin ito. Supervisor Lin. Anong ibig sabihin yan? Ito ang planong pinagpuyatan ko at pinaghirapan. Paano ito naging sayo? Hindi ka ba naniniwala? Tumahimik ka, sino bang naglagay sa akin bilang supervisor mo? Isang hamak na empleyadong walang kapangyarihan. Dapat matuwa ka at ginamit ko plano mo. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Aray, takot na takot ako. Natatakot ako. Subukan mo kung kaya mo. Isang hampas lupang walang pera at kapangyarihan.
Nararapat kang yapakan ko. Nagnanais pang agawin ang lalaki ko. Anong tinitingnan mo? Sinong nang agaw ng lalaki mo? May asawa na ako. Dapat mas lalo kang mag-ingat. Sabihin mo, kapag nalaman kong may relasyon kayo ni G, sabihin mo sa asawa mo, paano ka mabubuhay nun? Kung ayos lang sa'yo, gawin mo na agad ang plano. Naririnig mo ba ako? Bitawan mo ako. Anong lakas ng loob mong itulak ako? Hindi kita itinulak. Ikaw ang hindi tumayo ng maayos at nahulog. Mga patay na ba kayong lahat? Halika't ipinako niyo siya para sa akin. Bitawan niyo ako, bitawan. Baboy na ang mukha mo dahil sa bugbog ko, anong magagawa mo? Hindi mo pa rin ba ako pinipigilang wasakin ng grupo? Hindi ko pa kayang mawala ng trabaho. Ilang sampal lang naman yon, di ba? Tiniis ko. Lee Shin-yue, kung luluhod ka't hahalikan ang sapatos ko ngayon. Pagpapatawad ang iisipin ko. Paham. Puta, bugbugin kita hanggang di ka makapagsalita. Itaas niyo ang ulo niya para sa akin. Tikil. Asawa. Sinong nagbigay ng lakas ng loob mong hawakan siya? Ayos ka lang ba? Oo. Anong kapal ng muka, mangahas kang hawakan si Jigu? Babaeng assistant. Ay nako, ang putang ito pala ang asawa ng assistant ni Lee Shin-yue. Kinopya niya ang disenyo ko. Pinagsabihan ko lang naman, siya ang gumawa. Galit na galit din ako. Sinaktan ko lang siya. Nakita ng lahat. Nakita ko rin, si Lee Shin-yue ang unang nanakit kay Supervisor Lin. Nagsasalita ka ng kalokohan? Super Video Lin. Napakababab mong tao, malinaw na ninakaw mo ang disenyo ko. Ginoong gunakita ng lahat ang lahat. Hindi ako magsisinungaling. Nagsisinungaling ka, ang kanyang disenyo nakita ko siya kagabi. Asawa mo siya. Siguradong nakikipag-usap ka sa kanya. Hindi pa nagsasalita si Jigu? Anong pinagsasabi ng assistant mo? Siyempre naniniwala ako sa assistant ko, espesyal ang assistant ko Xiaogu. Paano ito aaksyonan? Tanggalin na ang babaeng ito, bawal sa buong industriya. Ang iba naman, Mali ako, Jigo. Hindi dapat kami nagsinungaling para kay Director Lin. Pilit niya kaming pinagawa. Kapag hindi kami sumunod, pinagbantaan niya kaming tanggalin. Asawa? Napilitan din sila, ganun na lang. sige sundin na lang natin ang asawa ko tapos na ito. Huy, hindi ikaw ang sinasabi ko. Kung gusto mong manatili sa kumpanya, sampalin mo ang sarili mo sa bibig. Pagbigyan ng kagustuhan ng asawa ko. Asawa, ipinagtatanggol ba niya ako? Ginoong Gu, talagang alam kong nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Pabayaan niyo na po ako ngayon. Magsalita ka na lang. Huwag mo akong hilahin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asistente ko? Magpaypay hanggang masiyahan ang asawa. Hanggang napakakipot ng pananaw, maglakas loob kang hawakan si Mrs. Gu, wala na kayong pag-asa kahit dumating pa si Tian Wanglao. Mahal, ginagawa natin to sa harap ni Ginoong Gu. Hindi po ba masyadong labis iyon? Naglakas loob siyang hawakan kalaban sa kumpanya. Kung hindi lang siya babae, gusto ko sanang sampalin siya. Palang pala ako'y napakahalaga sa puso ng asawa ko. Sakit. Hindi ka ba sanay makipag-away? Bakit hindi ka lumaban? Ngayong taon, mahirap maghanap ng trabaho. Ayoko nang matanggal ulit. Ilang sampal lang naman titiisin ko na lang at matatapos din. Nandyan na ako sa susunod, hindi mo na kailangang tiisin. Kapag nawalan ka ng trabaho, ako bahala. Ang gwapo ng asawa ko. Pero sabi mo, saan itinago ng nanay ko ang sharebook? Kung meron akong shares, makakapagpahinga na tayo. Ang sharebook ng nanay mo pangako sa'yo. Tutulungan kitang hanapin yon. Mahal. Mabait kang talaga. Ako, may trabaho pa rin ako. Huy. Bakit ka tumatakbo? Nahihiya ka? Ang cute mo. Magmaneho. Ah. Bilisan mo ang pagmamaneho. Oo. Jigo, ano nung nangyayari? Mamamatay tao o kidnapper? Wala sa dalawa.
Babae iyon. Ale. Nang sabihin mong lumapit siya sa akin, bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko? Parang may kumikirot sa puso mo ngayon. Hindi pwede. Si Little Tail lang gusto ko, hindi siya. Umalis ka dyan. Oo, hoy, nagalit ng tama ang sinabi ko. Ang saya siguro kung may maliit kang buntot. Liwayway, anong ginagawa mo sa bahay ko nang iinsulto ka na naman? Pumunta ako dito para sa negosyo. Yan ang pamana ng nanay mo sa'yo. Akala ko marami na akong naipon. Sirang-sira ang bahay na to, mas maliit pa to sa kubeta ng kwarto ko. May sasabihin ka pa, utoot? Nung huli, kayong mag-asawa kalaban si Mr. Gu, pinalayas kami ng tatay ko sa ballroom, bumagsak ang stocks. Talagang bumalik ang masamang ginawa mo, ayos yan. Lee Xinyue, huwag mong kalimutan yung kumpanya. Itinatag yan ng nanay mo. Kung ayaw mong masayang pawis niya, i-transfer mo na ang 70% shares. Huwag mong sabihing hindi ako, kahit na meron man, hindi ko ibibigay sa'yo. Mas gugustuhin kong masira ang kumpanya niya. Kaysa makuha mo, lumabas ka na sa bahay ko. Kung hindi mo ibigay, hindi ako aalis. Ayaw mong umalis? Sige, makipaglaro ka kay Yue ng patintero. Inakay. Dumating na si Yue. Nako, Lee Xinyue, seryoso ka ba? Bakit hindi? Baliw ka ba? Lee Xinyue, akala mo ba tanga ako't papasok ng mag-isa? Kung hindi mo ibibigay ang shares ngayon, huwag ka nang umasang makakaalis. Huwag ipakita na ako'y duwag. Ayun, may dalawa pang dalaga sabay-sabay na tayong maglaro kaya ngayon magsasara si Yue ng mata at bibilang ng 10. Sino mang mahuli ko, siya na yon. 1, 2, Hindi ito nagbibiruan ito. 3. Kuya, saksak ng saksak, ayaw magbayad ng insurance. Nagpapanggap tong bruhang to, anong ginagawa mo? Tulungan niyo akong hulihin siya. Miss Lee, hindi namin tatanggapin tong trabaho. Ikaw na ang humuli, urong na. Hoy, bumalik kayo rito, mga duwag. 8, 9, 10. Ay, ikaw na lang ang natira. Anong gagawin ko ngayon? Wala na akong choice kundi patayin ka. Aray. Lee Xinyue, ang sama mo talaga. Mabagsik nga ako. Kung talagang masama ako, matagal ka nang pinutol ko ng 8. Hindi mo kayang tiisin ang kasalanan mo. $120, kailangan ng ambulansya sa Mingyuan Garden. Hoy, mabait naman ako. Mahuhuli na ako sa meeting. Pupunta ka pa rin? Mananghalian ka na lang ba sa amin? Tatay, sa tingin mo babalik ng kusa ang putang inang Lee Xinyue? Grabe siyang manakit sa akin noong nakaraan, ipaghihiganti mo ako. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamahalaga kay Lee Xinyue ay ang kanyang ina. Nangako siya sa akin. Kapag hindi siya umuwi, itatapon ko ang abo ng ina niya. Li Qingshan, huwag kang maglakas loob. Ibalik mo ang abo ng nanay ko ngayon din. Una mong ilipat sa akin ang 70% na shares na iniwan ng ina mo. Sabi ko wala akong nakitang shares. Bahay lang ang iniwan sa akin ng nanay ko. Ano yung suot mo? Wala sa iyo ang mana na yan, Eddie, ikaw na lang. Tatay, huwag na kayong makipagplastikan. Gapusin na natin at ibigay kay Ginoong Jiang, baka bigyan tayo ng panibagong pondo. Kung ayaw mong iligtas ang kumpanya, ipapadala na kita kay Ginoong Jiang ng Chenyun, lumabas ka. Nene, noong nakaraan, naloko mo ako sa pagpapanggap, hindi ka namin pakakawalan ngayon. Akala mo ba tanga ako? Pupunta ako dito ng walang baon. Pistolang tubig. Ito ay tinatawag na fertilizing gun. Puno ito ng organikong pataba. Mga po napapatabain kayo ni Yue. Aray, putang ina. Huwag kang tatakbo. Ginoong Gu, ito ang pamilya Linandon, siguro si Madam. Kung may mangyari kay Madam ngayon, tingnan mo trato ko sa'yo. Hindi araw-araw kitang sinusundan, paano ko aalagaan asawa mo? Ginoong Gu, bakit parang may amoy ng tae? Madam, mali ang pinang-spray mo.
Kadiri yan. Huwag kang tatakbo. Asawa ko. Asawa ko. Espesyo. Ay, Oo, peanut butter lang hinalo sa sawsawang tofu. talaga? Siyempre, peke ito. Magagamit pa to. Totoo, kadiri. Tulungan mo kong tanggalin to. Lai Xinyue, paano kung dumating ang esposo mo? Isa lang siyang katulong ni Mr. Gu kapag wala si Mr. Gu. Ano ba siya? Sigurado ka bang katulong lang ako? Tingnan mo yung taubao mong damit, hindi mo naman sasabihing si Mr. Gu ka, di ba? Nagkataon lang. Ako talaga. Ano ka nagpapanggap? Sino bang hindi nakakaalam ikaw? Isang hamak na katulong lang ni Mr. Gu. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin si Mr. Gu. Kung ikaw si Mr. Gu, ako si Mrs. Gu. Hoy tangang babae, payo ko sa'yo. Iwan mo yung asawa mong yan si Mr. Jiang sa Tianming mayaman sa Longchuan. Mas mabuti pa siya kesa sa asawa mong nagpapanggap 100 beses mas mabuti. Ang esposo ko pinakamabuting tao sa mundo, hindi ko siya iiwan. Sige, ayaw maghiwalay? Eh di ngayong araw na to. Walang aalis sa pintuang ito. Gapusin nyo pareho para sa akin. Imulat niyong mabuti ang mga mata niyo, ano to? Siya ba talaga si Gu Mohan, pinakamayaman sa Longchuan? Buisit si Mr. Gu talaga to. Espesyo ko si Mr. Gu, lumabas kayo dito. Si Mr. Gu nagpahiram ng family badge sa esposo ko. Tatay, hindi siya si Mr. Gu. Nakalimutan mo na kilala natin si Mr. Gu. Katulong ko yon. Medyo tamad ako, kaya siya palagi kong pinapalit sa lahat. Mr. Gu, sina father at anak na Lee ang utos sa akin kayo kung alam kong si Mrs. Gu ang itinatali ko. Kahit 10,000 bayag pa ang ipahiram nyo. Pangahas kayong laitin ng pamilya Gu at si Mrs. Gu isinubo nyo ako sa peligro. Ano ginagawa niyong dalawa? Binayaran na kita. Li Weiwei, sinabi ko na hindi magtatagumpay ang kasamaan, mang-api ka, mapapahamak ka rin. Mr. Gu, itong mga putang babae, pumatay man o pugutan, ikaw ang bahala. G, gupatawad naman po ngayon sa ngalan ng pagiging ama ni Xinyue. Ipagpaumanhin nyo na kami ngayon. Papa, paano naging swerte si Lee Xinyue para mapangasawa si Jigu? Hindi siya si Jigu. Baliw na babae, lahat ito dahil sa'yo. Magkasama kami ng kapatid mo. Maganda ang samahan namin, ikaw ang nanggulo sa amin. Kaya nagkagalit ang mag-ama. Papa, Li Qingshan, nung pinanganak mo si Li Weiwei sa labas, wala na tayong relasyong mag-ama, ibalik mo agad ang urn ng nanay ko. Sige, kukunin ko na. hoy. Naiuwi na tayo sa ating bahay. Jigu, pwede bang patawarin nyo na kami? Pinaulit-ulit niyo yung ginulo si Xinyue. Akala niyo palalampasin ko kayo, anong gagawin niyo sa kanila? Ginagawa ng tao at nakatingin ng langit, hindi nila karapat-dapat tayong pumatay. Sige, makinig na lang kayo sa asawa ko, pinalalampas ko kayo ngayon, pero tandaan niyo, wala nang pangalawa. Salamat. Hala, Si Lee Xinyue, ang babaeng ito, paano niya mapapakasalan si Jigu na may trilyones? At sabi nga, single pa rin si Jigu, nagsisinungaling talaga si Lee Xinyue. nagpakilala na ako kanina, bakit wala siyang reaksyon? Wala kang sasabihin sa akin. Oh, asawa, para ka talagang si Jigu. Kung hindi madaling gamitin ang pagkatao ni Jigu, nagpakilala ka na, takot silang lumabas, luluhod sa sahig. Akala pala niya nagpapanggap akong sinungaling Xinyue, sa totoo lang. Pero mas gusto ko ang simpleng pagkatao ng asawa ko. Bakit? Ang pinakamayaman sa Longchuan, 100 bilyong yaman, masama ba ang kalagayang ito? Noong bata ako, nasa bahay ng mga Li ako. Nakakita na ako ng maraming kalupitan, masamang mayaman, kaya ayaw ko talaga sa mayayaman. Ayaw na ayaw niya sa mayayaman, huwag na lang sabihin kung sino ako. Oo, mahal ko. Paano nasa'yo ang sagisag ng pamilya ni Jigu? Siya ba ang nagbigay sa'yo? Ito ay espesyal na ipinagkaloob ni Jigu sa akin. E di ikaw na ang matalino, inagahan mo palang hiningi ang sagisag. Oo. Ayan na nga. Putang ina, sinungaling ka talaga. Mahal ko, merong candid house, tara na. Jack and Poy. Tangkay ng Candid House. Puntot, anong lasa gusto mo? Bibilhan kita. Gusto ko ubas. Tito, gusto ko po ng isa. Anong gusto mong lasa, bata? Ubas po ang gusto ko. Sige na bata, kunin mo na.
Kuya Buto, hindi ka ba kakain? Lalaki ako hindi ako kumakain ng matatamis. Sabi ni nanay. Mas masarap ang tamis kung hiwalay kakainin ng asukal, Kuya Buto. Tulungan mo akong pampatamis ng Rock Sugar House. Sige. Mahal, gusto kong kumain ng Candid House. Mahal, anong problema? Ay, anong lasa ang gusto mong kainin? Bakit palagi niya akong naalala kay maliit na buntot? Asawa. Boss, tulungan mo ako dito. Sige. Ang tamis tikman mo rin. Di ako kumakain ng matamis. Mas masarap ang asukal pag hiwalay, kagat ka lang. Mas masarap pag kinain mo. Subukan mo. Ikaw ba si Little Tail o hindi? Ang galing ng 4 na gulong. Ang luwang ng daan, hindi ka makalakad. Asawa, ano yung sinabi mo? Gumuhan sinilip mo, di ba? Di siya pwedeng maging Little Tail. Ah, wala. Ayan na. Hoy, asawa, hintayin mo ako. Wala pa bang balita mula kay maliit na buntot? Wala pa. Ginoong Gu, matagal nang naghihintay sa pinto si Miss Bai para yata sa kasal 2 taon na ang nakalipas. Hindi pa alisin mo siya. Kawawa naman, nakabangon na ako. Ginoong Gu, ako ang lolo mo. Ang kapareha sa kasal na personal na pinili ng lolo mo. Hindi mo ako pinapansin. Walang sentido common yan. Ang kasunduan sa kasal ay ginawa ng lolo ko at ng inyong pamilyang Bai. Hindi ako bumalik sa pamilyang Gunoon. Hindi ko ito tinatanggap at may asawa na ako. Ano naman? Pag-aasawa ni Ginoong Gu walang kibo sa buong Longchuan. Ibig sabihin ang babaeng yon. Siguro hindi naman mabebenta yon. Ang pakikipagkasalo sa akin na Bai mabuti para sa inyong mga Gu. Ginoong Gu, matalino ka rin dapat. Alam mong mas mabuting piliin ako. Mukhang hindi mo problema ang aming pamilya at saka sa lakas ng pamilya ko hindi kailangan ng kasal. Umalis na kayo. Hahaha, Miss Bai, pakiusap. Gumuhan, kukunin din kita balang araw. Magpadala ng tagabantay kay Lee Sinyue, huwag hayaang guluhin siya. Naiintindihan. Alamin mo kung sino ang asawa ni Gumuhan. Wala ka bang mata? Sinong walang mata? Sinyue, bakit ka nakaupo sa sahig? Asawa ko. Aray, Anong nangyari sa paa mo? malamang naipit ng hindi sinasadya. Ang sopas ko? Ito ang sopas na pinaghirapan kong iluto para sa'yo. Kunin mo at inumin mo. Kahit gaano ka kaabala sa trabaho, huwag kang magpalipas gutom. Tara, papasok na ako sa trabaho. Huy, nagtatrabaho ka pa rin kahit may sugat, umuwi ka na at magpahinga. Ayos lang. Paabisuhan si Lee Sinyue mula sa branch design department ay nag-leave ngayon. Asawa. Nabanggit ko na ba sa'yo ito? Ano? Ang pogi mo talaga. Di mo na kailangang sabihin. Alam ko rin. Sige na. Hoy. Pasensya na, Binibini. Masyadong mahigpit itago ni Gumuhan ang asawa niya. Wala kaming nahanap. Mga walang kwenta. Pero nakita namin lihim na naghahanap si Gumuhan babae na may kuwintas na hugis buwan. Mukhang siya yung bata pa lang nang sagipin niya sa ampunan. Siya kaya ang tagapagligtas ni Gumohan? Kung akin lang ang kwintas na yon, ako magiging tagapagligtas niya. Papakasalan niya ako. Di ganun kadali. Naalala mo ba yung nakabangga sa akin sa Goose Group kahapon? Hanapin niyo at dalhin dito sa akin. Opo. Puntahan mo at isakay sa kotse. Opo. Binibini may naunang grupong umalis dito.
Sino yon? Nasira pa ang kabutihan ko. Anong oras na? Wala pa siyang balik. Hoy, tingnan mo kung nasaan na ang binibini. Oy, kamusta na? Sa CCTV, nakidnap siya ng pamilyang Lee. Ano, naghahanap ng problema? Lee Xinyue, nakita na naman tayo. Kuya Lee, ito ba yung magandang bagay na sinabi mo? Ang ganda talaga niya. Ha ha ha? Li Qingshan. Anong ibig mong sabihin? Pakawalan mo na ako. Ang asawa ko ay si Jigu ng Grupo Gu. Mag-ingat ka at baka hindi ka niya patawarin. Ginoong Gu, Kuya Lee. Paano nangyari yan? Gusto mo na bang mamatay? Pinatulan mo ang asawa ni Gigu? Ji, Jiang, huwag mo siyang paniwalaan. Nagsisinungaling lang yan. Si Ji Gu ay may yamang 100 bilyon. Paano siya magkakagusto kay Lee Xinyue na dating pangit at tanga? Oo, ngayon. Buti na lang matalino si Weiwei. Kung hindi, nadaya na ako nitong dalawang gagong to Jijang. Ang asawa niya ay isang hamak na katulong lang. Kaya Jijang, pwede kang magpakasaya ng walang takot. Aray! Haha, huwag kang mag-alala. Eh di sige na. Hoy, Sige. Li Qingshan. Hayop ka talaga, pakawalan mo ako. tumahimik ka. Ikaw ang lumalaban sa akin. Jijang, inihanda ko na ang kwartong ito para sa'yo. Nandyan na, may maganda pa akong handog para sa'yo. Aray! O kaya Kuya Lee, kaya mo ba? Aray! Huwag kang mag-alala, ipapadala na ang pondo sa kumpanya mo bukas. Ay, salamat po Jijang, salamat Jijang. Upo, hahaha. Halika na aking maganda, hahaha, tumayo ka. Pakawalan mo ako. Huwag kang gagalaw. Hoy Neneng, samahan mo ako ngayong gabi. Ew, lumayo ka sa akin. Tarantado, di marunong umako ng responsibilidad. Ngayon, papasukin kita. Kaya mo bang patayin ako? Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ay, hahaha, may lakas ng loob ka? Ah, haha, aray. Muntik ko nang makalimutan ang regalo ng tatay mo. Asawa, tulungan mo ako. Mahal. Kahit sino pa ang sumaklolo, wala nang magagawa. Walang tunog. Mukhang panalo na si Jijang. Sino nagbigay sa'yo ng kapal ng muka? Maghasik ng gulo sa tahanan ng Lee? Aray! Tay, Nasaan ang asawa ko? Jekgu, kahit assistant mo siya, di pwede manapak ng basta. Manatiling alerto, ito ang tunay na Jigu. Ay, siya si Jigu, wala na. Wala na tayong pag-asa. Kailangan kitang patayin ngayon. Aray, anong klaseng tao ka? Naglakas loob kang manaktol sa akin? Gu, ginoong Gu. Asawa, narito ka na sa wakas. Huwag kang matakot. Narito na ang iyong asawa. Ginoong Gu, paano ninyo haharapin ang halimaw na ito? Hoy Gu, ginoong Gu. Ang mag-amang Lee ang nagpahirap sa akin. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam na asawa mo pala siya. Putulin niyo siya. Ipakain sa aso. Ginoong Gu. Nauunawaan mo. Hoy ginoong Gu. Dalhin niyo siya. Patawarin mo ako, wala akong alam. Talagang wala akong alam, ginoong Gu. Gu, bulag po ako. Hindi dapat makulit sa inyo, pagpasensyahan niyo po ako ngayon. Gu, nagkamali po ako. Mali ako. Dapat di sumatsyat ang bungang ako. Nagpapalo ako sa sarili. Nagpapalo ako sa sarili. Nagpapalo ako sa sarili. Nagpapalo ako sa sarili. Gu, pakiusap, patawarin niyo po ako. Ang pinakamalala, hindi paghamak sa akin. Kayong nabubuli kay Xinyue. Gasgasin ang mukha nila. Hindi po, Gu. Jigu? Hoy Jigu, huwag kang lalapit. Mainit, mainit. Hoy. Xinyue. Anong problema mo? Tumawag ng doktor.
G. Gu, nalulong sa love drug ang babae. Mas mabisa ang lalaki kaysa doktor ngayon. Pakinggan mo ang sinasabi mo. Bakit hindi ikaw na lang ang pumunta? Lumabas ka. Patayin ang ilaw? Gumulong. Hoy, 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 aray! Magdala ka ng basong tubig. Ah, sige. Mainit ako. Ay, hindi. Malapit na tayo. Nahihilo ako. Di komportable. Huwag. Ginunggo tubig. Gising. Asawa. Umuulan. Nandito tayo. Ay, kakagaling mo lang sa lagnat. Masakit pa ang katawan mo. Sige, magluluto na ako. Maligo ka at magpakatino ka. Uy, Kuya, ikaw pakawalan mo kami, bibigyan kita ng pera, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Bigay ko. Hoy, tama siya. Marami akong pera. Sobrang dami kong pera. Mabibigay ko sa'yo. Basta palihim mo kaming pakawalan. Ni si Ginoong Gu ay hindi alam. Tumigil ka, isakay niyo sila sa kotse. Hoy, huwak. Huwag kang lalapit dito! Habulin niyo ako. Huy, patay na babae, pinabayaan mo sarili mong ama. Ay, walang hiya. nasaan ang kwintas ko? Kwintas. Anong problema? Asawa, nawawala ang kwintas ko. Baka naiwan sa bahay ng mga Lee. Pero pamana yun ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Papahanap ko para sa'yo. Hoy, Ginoong Gu, tumakas si Li Weiwei. anong silbi nyo? Ibalik nyo siya sa akin. Oo nga, pumunta kayo sa bahay ng mga Lee para kunin ang kwintas. Ano itsura ng kwintas ng ginang? Xinyue, ano itsura ng kwintas mo? Pilak ang kulay. Ipapakita ko ang litrato. Bakit naman? Wag na lang. Nawala ng kuryente. Ayos lang yan. Dalhin mo yan sa bahay ng Lee. Iuwi mo lahat ng kwintas ng pamilyang Lee. Hayaan nating pumili ang binibini. Asawa, parang nagpapanggap kang si President Gu at adik. Mukha kang diktador, pinapatawag mo ako ng madam sa mga kaibigan mo. Mali ang narinig mo. Oo, asawa ko ang tawag ko. Mukhang may nilagang sabaw sa kusina. Titingnan ko. Sige. Nakikiusap ako. Ay, hindi, ay, hindi, ay! Kunin niyo yan. Huwag niyo akong saktan. Wag, Mr. Gu, hindi ko naguguluhin si Lee Xingyue. Huwag kang matakot, hindi ako si Mr. Gu. Sino ka? Ano ang lugar na ito? Kung sasagot ka ng tapat sa mga tanong ko, palalayain kita. Kilala mo ba ang kwintas na ito? Hindi ba ito kwintas ni Lee Xingyue? Bakit mo hinahanap ang kwintas na yan? Nahanap ko ba ang kwintas? Pakakawalan mo ako? Nasa iyo ba ang kwintas? Kung ibibigay mo ng maayos ang kwintas, palalayain kita. Seryoso ka ba? Siyempre. Pwede na ba akong umalis? Umalis? Pakawalan ka? Kung ang dumi ng daga mo ay sisira sa aking lugaw, ano ang gagawin ko? Hindi ko alam kung bakit mo kailangan itong kwintas at iyon ay kay Lee Xingyue. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa kwintas na ito? Ito ay kay Lee Xingyue. Dalhin mo siya rito. Ay, hindi. Bitawan mo ako. Nasa loob ba ang iyong kwintas?
Ari, hindi, ang kwintas ko ay may maliit na buwan. Buwan. Ikaw ang magsabi. Nasa kwintas mo pa ba? Kamusta, Jigo? Nakita ko si Miss Littletail. Alis na ako. Hoy, asawa! Saan ka pupunta? Littletail. Paano naging ikaw? Kuya Mohan, ako si Littletail. Nang tayo'y maghiwalay. Akala ko hindi na kita makikita. Naalala mo ba ang kwintas kong ito? Littletail, ikaw talaga ang Littletail. Nakita rin kita. Nahanap kita sa wakas. Hindi talaga alam ni Gumohan ang asawa niyang si Lee Sinyue ang hinahanap niya. Bakit ko niya yakap ang buntot ko ngayon? Pero sa tingin ko mali pa rin. Noong sinagip mo ako na akit ang mga human trafficker, paano ka nakalaya sa huli? Paano ka naging panganay na babae ng pamilyang Bai? Pagkatapos kitang tulungang maakit ang mga trafficker, agarang nahuli nila ako, hinampas nila ako at nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa bahay na ako ng Bai. Ngayon ko lang nalaman, ako ang palaboy na panganay na babae ng pamilyang Bai. Pareho pala ang naranasan natin. Aba? Narinig kong sabi ni Assistant Han nandun ka para pakilusin ang lola na pilitan kang magpakasal sa babaeng iyon. Ngayon nakabalik na ako. Kailan mo siya hihiwalayan, Kuya Mohan? Hindi mo ako tinawag na ganyan nung bata tayo. Natatandaan mo ba ang palayaw na binigay ko nung bata? Sinabi lang ni Li Weiwei na kidnap si Lee Sinyue noong bata pa. Paano tinawag niyang puta si Gumohan? Nagdududa ka bang nagsinungaling ako? Noong sinagip kita, binaril ako sa ulo ng mga iyon. Nasira ang aking memorya. Noong nakaraan, nabawi ko ang kaunting alaala. Marami pa akong hindi naalala. Ito ba ang kwintas ko? Hindi ba ito sapat na patunay ng pagkatao ko? Ito ba ang aking kwintas? Hindi ba sapat na patunay ito ng pagkatao ko? Nag-isip ba ako ng sobra? Makikiraan po. Ayos lang, Kuya Mohan. Maaari mo ba akong ihatid? May trabaho pa ako katulong na si Han. Opo. Ihatid mo si Binibining Bai. Sige, ayos na. Binibining Bai, handa na ang sasakyan. Maari po. Mukhang hindi pa lubos na naniniwala si Gumohan. Kailangan kong malaman. Paano siya tawagan itong si Lee Sinyue? Sige, Kuya Mohan, uuwi na muna ako. Ginoong Gu, para ba sa inyo at ng asawa mo? Hindi. Ang kasunduan ninyong diborsyo ni Lee Sinyue? Hindi pa. Pasuriin muna si Bai Yue kahit may kwintas siyang may maliit na buntot pero pakiramdam ko may mali. Nauunawaan ko. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Pakawaan niyo na ako. Hindi ko sasabihin kay Lee Sinyue ang kwintas na yon. Ano ang tawag ni Lee Sinyue kay Gumohan? Ang detalye ng pagkuha sa kanya mula sa orphanage, sabihin mo ng isa-isa. Naalala ko na. Sabihin mo, ano ang naalala mo? Paulit-ulit siyang sumisigaw noon nung tanga pa, Kuya Agu, Kuya Guto. Kuya Guto. Ngayon hindi na dapat ako pagdudahan ni Gumohan. Miss, ayos ka lang ba? Ayusin mo siya para sa akin. Mr. Gu, ayon sa investigasyon. Itong si Miss Bai, talagang binuwi siya sa pamilyang Bai nung 7 anyos. Lahat ng impormasyon ay tugma at meron pa rin siyang kwintas mo. Kaya pala, siya na siguro ang hinahanap mo. Ganun ba? Mohan, bakit di mo sinasagot tawag ko nitong mga araw? Ako. Ayaw mo pa rin bang maniwala sa akin? Kuya Guto. Ano ang tawag mo sa akin? Oh, naaalala ko ang lahat. Yan ang tawag ko sa'yo noong bata pa ako. Pasensya na, maliit na buntot, hindi ko sana dapat pinagdudahan ka. Hindi mahalaga, naiintindihan kita. Ang katulad mong may mataas na posisyon, tamang maging maingat. Kuya Guto, kailan mo iwanan ang babaeng yun? Sasabihin ko sa kanya ngayong araw. Ang sariwa ng talaba ngayon.
Okay lang si Lee Sinyue, kapag di kaya ng lalaki, pwede mo siyang turuan. Balang araw, magagawa rin niya. Halo. Halo, dapat maaga kang umuwi ngayon. May regalo ako sa'yo. Para bumawi. Hindi ako uwi ngayong gabi, may meeting, pakabitay mo na. Anong nangyari sa asawa ko ngayon? Pakiramdam ko may kakaiba. Ginoong Gu, 2 oras na kayo sa kotse. Ito ba ang kasunduan para sa paghihiwalay? Malinaw naman, asawa lang ang nasa isip niya. Ano pa ba ang ginagawa niya sa puting liwanag ng buwan? Mahal, di ba may meeting ka? Bakit ka umuwi? Babalik ako pagkatapos ng meeting. Tutulungan kita. Umuwi ka na. Aray, sabi ko sa'yo wag mong ituon sa akin ang payong. Basang-basa ka, napupunasan ko yan para sa'yo. Si Sinyue nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Mauna na ako. Mahal, huwag mo na akong tulungang hanapin ang kwintas. Dahil sa maliit na buntot, muntik ko nang makalimutan. Nahanap mo ba? Hindi. Yung kwintas na iyon, para bang kasama ko pa rin ang nanay ko. Nagbigay ito sa akin ng lakas ng loob, pero ngayong kasama na kita, di ko na kailangan ang kwintas na iyon. Ako pala'y napakahalaga sa'yo. Tapos na ako. Anong gusto mong sabihin? Ako? Gusto ko sanang pag-usapan ng kwintas. Ngayon hindi na mahanap ang kwintas. Dadalhin kita bumili ng bago bukas. Asawa, ang bait mo naman. Hindi mo ba gustong magluto ng masarap? Maghuhugas na ako ng gulay. Hindi naman ako magugutom habang buhay. Kailangan kong kumain ng talaba sa hinaharap. Hindi ako makapaniwalang hindi niya kaya. Nagustuhan mo ba? Nababaliw ka ba? Ang pinakamura dito ay 200,000. Paano natin ito mabibili? Alis na tayo. Hoy, may diskwento ako. Nakalimutan mong si Mr. Gu ang may-ari ng mall. Assistant ko siya. Bilang gantimpala sa hirap ko, may pinakamababang diskwento ako dito. Pumili ka. Gusto kong subukan ito. Isusuot ko na ito para sa'yo. Sige. Anong tingin mo? Maganda naman. Kuya Mohan, Susubukan ko na lang iba. bakit hindi pa hiniwalayan ni Momohan ang putang iyon? Ang bait pa niya sa babaeng yun. Hoy yun, hindi ka ba dapat pumunta sa CR? Nandoon ang banyo. Sig. Pero hindi naman ako nagmamadali. Parang may narinig akong tumatawag sa'yo. Hoy, yan masama sa kalusugan ng pagpigil ng ihi. Makinig ka, pumunta ka na. Kuya Mohan. Kuya Mohan, hindi mo ba sinasabing pakakalasan mo siya? Bakit mo pa siya dinali para bumili ng mamahaling alahas? Ang bait mo sa kanya? Nangako ako sa kanya. Tutulungan ko siyang hanapin ang shares na iniwan ng nanay niya. Pakakalasan ko na siya pagkatapos nito. Kuya Mohan, nahuhumaling ka ba sa kanya? Hindi mo kayang hiwalayan siya, di ba? Hindi, ikaw pa rin ang gusto ko, munting buntot. Kung ganun, mabait ka pa rin sa kanya kahit maghiwalay kayo? Wala akong problema. Kung hindi mo masabi, ako na ang magsasabi sa kanya. Munting buntot. Talagang hihiwalayan ko siya. Pero hindi ngayon, lumabas ka muna. Hindi ko inakalang ganoon si Lee Sinyue. Ang importante niya kay Gumuhan. Nagseselos lang ako kanina, Kuya Guto. Alam kong may sentido ka rin naman. Kuya Guto, gusto ko rin ng kwintas. Pwedeng-pwede mong gamitin ang card na ito. Ay, oo nga pala. Gusto ko ring mag-aral sa Goose Group. Pwede ba yon? Sige, puntahan mo si Assistant Han, tutulungan ka niya. Salamat, Kuya Guto. Kailangan ko talagang alisin si Lee Sinyue. Dapat sa akin lang si Gu Mohan. Hoy, narinig mo ba? Inaasahan nating bagong pangulo ng kumpanya ngayon. Mukhang yung mayamang dalagang iyon. Ang kumpanya
natin ay sangay ng grupo Gu si Mrs. Gu kaya iyon? Ang asawa ni Mr. Gu, napakabait ni Mr. Gu. Dapat mabait din ang asawa niya. Alam nyo na siguro, tama. Ako ang bagong Baiyue, asawa rin ako ni Mr. Gu. Kumusta po, ma'am? Kaninang umaga, nawala ang kwintas ko sa banyo regalo. Yan sa akin ni Mr. Gu nagkakahalaga ng 20 milyon. 20 milyon? At ang magnanakaw ng kwintas narito mismo sa opisina. Maghanap kayo ngayon din. Hoy, hindi ba't ito ang kwintas ko? Ikaw pala ang nagnakaw ng kwintas ko. Jitbay, nagkakamali po kayo. Binili ito ng asawa ko para sa akin, hindi sa'yo ito. Huwag kang matigas ang ulo. Ang kwintas kong ito ang pinakabagong modelo ng Burberry. Nagkakahalaga ng 20 milyon, ikaw at asawa mo. Mga simpleng manggagawang walang sweldo ng 4,000 yuan lang. Paano mo kayang bilhin ang mamahaling kwintas na ito? Talaga namang ikaw, Lee Sin-yue, hindi ko talaga nakita na kapag nakaw ka ng 20 milyon. Asawa mo ba si Asistente Gu? Kahit na mahirap ka, hindi ka pwedeng magnakay kay Mrs. Gu? Hindi ko ninakaw ito. Jibay, binili ito ng asawa ko kahapon sa mall. Salita lang ng salita. Paano ko malalaman kung tunay o peke? Ganito na lang, tawagin mo ang asawa mo, patunayan mo sa akin. May record ng bayad sa cellphone ng asawa ko, mapapatunayan niya ito. Sige. Hintayin nating dumating si Gumohan, ipapakita ko kung sino talaga siya. Kumusta, Sin-yue? Ano, pupuntahan ko. Sin-yue. Sin-yue, anong problema mo? Asawa. Kuya Mohan, ito ang babae, ninakaw niya ang kwintas ko. Asawa? Paano nangyari yon? Ako. Asawa? Lee Sin-yue, anong sinisigaw mo? Kuya Mohan, siya ang presidente ng Grupo Gu. Paano siya naging asawa ng isa sa mga assistant mo? Presidente. Kinoong Gu. Nagsisinungaling ka pala sa akin, hindi ka naman pala assistant. Asawa ni Lee Sin-yue, si Ginoong Gu, asawa rin ni Jibay, si Ginoong Gu, sino ang kabit? Si Lee Sin-yue, sigurado, si Ginong Gu ay may 100 bilyon. Paano mo magugustuhan ang gaya niya, ang ganong klaseng babae? Ayos lang ba kayong lahat? Lumabas kayo. Kuya Mohan, asawa mo pala siya na magdidiworsyo. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo makipaghiwalay? Hindi mo pa ba alam? Lagi nang gustong pakasalan ako ni Kuya Mohan dahil hindi ako nakabalik noon. Kailangan niyang asikasuhin ang lola niya. Tama na yan. Hindi ba't sinabi ko ako mismo ang magsasabi sa kanya? At malinaw na binili ko itong kwintas para sa kanya. Bakit mo siya pinagbintangan? Kuya Mohan, nung binilhan mo ako ng kwintas kahapon, ito ang pinili ko. Kaninang umaga ko nalaman na nawala ang kwintas. Siya pala ang may dala ng kaparehas. Nagkamali ako. Pasensya na talaga, Miss Lee. Ibabalik ko na ang kwintas sa'yo. Gumohan, kaya mo ba? Magkunwaring mapagmahal at may suot na kwintas para sa akin. Tapos ibibigay sa ibang babae, bumili ng kaparehong disenyo diborsyo, 'di ba? Sige, maghiwalay na tayo. Binibining Lee, nagkakamali ka ba? Putang ina mo, paano ka nangahas na saktan ako? Sige na. Tumatawag ng tumatawag. Ano itsura mo? Kuya Mohan, siya ang unang nanakit sa akin. Anong pagkukunwari mo bilang inosente? Medyo naiintindihan ko na. Pumunta ka sa kumpanya para gumawa ng ganitong pagkakamali. Sadyang ako ang tinatarget mo. Alam mo na pala ang tunay kong pagkatao. Pero hindi mo na kailangang magpanggap pa. Ibabalik ko ito dahil sa isang puta mong gaya mo. Tigil, Lee Sin-yue, kung may dignidad ka talaga, ang lahat ng binigay ni Kuya Mohan sa'yo. Mga alahas at damit na ito, hubarin mo ng lahat para sa akin. At ang Jiang Shika na nasa kamay mo, nagkakahalaga ng 8 milyon. Hindi mo ito kayang bilhin. Tama na. Gumohan, ikaw ang nagsabi sa akin, binili mo itong relos sa Tiangge sa halagang 80 piso. Nagsisinungaling ka na naman. Ibabalik ko na ito sa'yo ngayon din. At ang mga sapatos na ito, regalo mo sa akin noong birthday ko, at ang coat na ito, souvenir ng magkasintahan na ibinigay mo.
Oo nga pala. At ang sling bag na ito, binili mo rin ito para sa akin. Gusto mo bang hubarin ko ito para sa'yo? Lee Sinyue, huwag mo nang tanggalin pa. Kuya Mohan, Hindi mo na kailangang magkunwari pa. Wala akong pakialam. Lee Sinyue, Kuya Mohan, Lee Sinyue. Gumohan, parang laruan mo lang ako. Hindi ka pa ba nasiyahan sa panonood? Araw-araw akong maingat na namumuhay kasama mo, mga magagandang pangako para sa buhay mo. Nakakatawa ba para sa'yo? Paumanhin, iniligtas ako ni Baiyue nung bata pa ako, kailangan kong panagutan siya. E di umalis ka. Puntahan mo at panagutan mo siya. Bakit hinahabol mo pa rin ako? Or baka hindi ka pa nakakapaglaro ng husto? Gusto mong magpanggap pa ako para sa'yo at sa mga mahal mo? Lee Sinyue, hindi kita niloloko, pinakasalan kita para lang takasan ng pilit na kasal, pero nang maglaon. Gumohan, baliw ka. Gusto mong aminin na gusto mo si Lee Sinyue, dapat si Xiaote lang pakasalan mo. Paumanhin. Babayaran ko ang lahat ng gusto mo. Ibibigay ko ang kalahati ng shares ng Gu. Akala mo pakialam ako sa pera mo? Pinagmalasakit kita ng sobra. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Ipapadala ng abogado ang kasunduan sa diborsyo. Masyadong madali ang pag-alis mo. Ikaw na ang bahala. Lee Sinyue. Napakalupit mo. Hindi mo magagawa yun. Libre lang ang mga talaba na yan. Ikaw, bumalik ka sa akin. Ikaw ayos ka lang ba? Sinabi ko na sa'yo, huwag mong gustuhin ang nasa palayok. Dapat inamin mo noon pa. Tumigil ka. Dalhin mo ako sa ospital. Kuya Mohan. Anong ginagawa mo rito? Narinig ko kay Assistant Han na may sakit ka. Gusto lang kitang alagaan si Lee Sinyue. Napakalupit ng babaeng yun, siya ay talagang... Tumigil ka na. May trabaho pa ako, mauna ka na. Kuya Guto, Hoy, ikaw muna. Lumabas ka. Ginoong Gu, hindi ka talaga mabibigo, 'di ba? Ganyan manamit si Miss Baiyue, wala ka talagang kagalakan. Hoy. Magsalita ka pa ng isa. Ipapadala kita sa India. Kamusta? Ako po si Attorney Jiang, abogado ni Miss Lee Sinyue, tagapangasiwa ng diborsyo niya at ni Mr. Gu. Maaari bang magtanong kung may oras si Mr. Gu mamayang hapon? Pumirma ng papeles ng diborsyo? Wala siyang oras. Isang gabi lang handa na ang mga abogado. Sobrang nagmamadali kang makipaghiwalay sa akin. Mr. Gu, ang cellphone ko. Mr. Gu, naisip mo na ba ayaw mo talagang makipaghiwalay sa asawa mo? Mahal mo siya. Kuya Mohan, ano ang ibig sabihin ng pagpapadala nito ni Han sa akin? Pagbabayad sa pagligtas mo sa akin nung bata pa tayo, ibibigay ko ang 20% ng shares ng pamilya Gu sa'yo. Tungkol naman sa iba. Ano ang gusto mo? Kahit anong hilingin mo, susubukan kong tuparin. Ikaw ang gusto ko, mga bahay at shares. Wala akong interes sa mga ito. Gusto kitang pakasalan maging nobya mo. Hindi pwede. Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Dahil mahal ko na si Sinyue. Gu Mohan, nakalimutan mo bang ako ang nagligtas sa iyo noong bata? Hindi mo naalala ang paghihirap ko sa mga trafficker? Kuya Gutu, matagal tayong nagkilala. Paano ka nagkagusto sa ibang babae? Pasensya na. Hindi ko may tatangging mahal ko siya. Mababayaran ko ang kabutihan mo noong bata. Pero hindi kaya ang pagmamahal at kasal. Ituloy mo, mababagot lang si Gu Mohan. Maghahanap siya ng ibang paraan. Masama ito para kay Little Tail. Bakit ngayon ko lang nalaman, Kuya Gutu? Ngayong may gusto ka ng iba. Pagpapalain na lang kita. Totoo. Masaya na si Kuya Gutu. Masaya na rin si Little Tail. Ayoko ng mga shares. Ayoko ng malaking agwat sa ating dalawa. Salamat naman. Little Tail.
Gumohan, akala mo ba 20% ng shares ay sapat para layuan kita? Gusto kitang pakasalan, ang buong pamilya Gu ang gusto ko. Anong ginagawa mo rito? Gumohan, isinauli ko na sa'yo ang tarantadong yon. Hindi ko maintindihan, paano nagkagusto si Kuya Mohan sa'yo? Kawawang babae. Bukod sa mukhang ito, walang silbi. Tama. Nabalitaan kong pangit ka noon at may kalokohan. Marami ka sigurong high-tech na ginamit para maging ganito. Alam ko ang pakay mo ngayon. Nanghahamon ka ba? Sakto namang galit na galit ako nitong mga huling araw. Gusto mong magwala? Kung hindi ka aalis, wala akong magagawa kundi. Aray. Malapit nang dumating si Gu Mohan. Hindi ako makapaniwalang papatayin mo talaga ako. Pagdating ni Kuya Mohan, hindi kanya pababayaan. Subukan mo nga. Siguro si Gu Mohan yun. Lee Sinyue, pakiusap, wag mo akong patayin, tapos na talaga kami ni Kuya Mohan. Aray. Anong pinagkakaperahan mo? Sinyue, ibaba mo ang kutsilyo. Ma'am, Kuya Mohan, nabaliw bigla tong babaeng to, sinubukan niya akong patayin. Ako, papatayin ka ganito, di ba? Gaganti rin ako. Sinyue. Tumawag ng ambulansya at dalhin sa ospital. oh sige. Kuya Mohan, ganito ang ginawa niya sa akin. Siya lang ba ang nasa isip mo? Tumahimik ka, sinaksak ka nga nahihilo na si Sinyue. Paano kung masiraan ng ulo? Anong klaseng usapan to? Sa pagitan ni Bayway at ako, mas mahalaga ako sa kanya. Ang kuwintas ko. Sabay mo yung iyong kuwintas. Bakit nasa iyo ang kuwintas ko? Kahibangan yang sinasabi mo, akin itong kwintas Kuya Mohan, huwag kang makinig sa kabulastugan nitong babaeng to. Tumigil ka. Sa kanya ako nagtatanong. Hindi kita tinatanong. Et ang Shinyue necklace na bigay ng nanay ko. May maliit na bituin ito noon pero nawala ko ito sa ampunan noon. Ito bang kuwintas na sinasabi mo? Munting buntot. Ikaw nga. Kuya Guto. Kuya Mohan, huwag kang padala sa kanya. Ako ang munting buntot. Ikaw ang dahilan ng pagsisinungaling, pasalamat ka. Hindi mo pinalalim ang pagkakaintindi namin ni Sinyue, kung hindi kita palalampasin. Ilabas ang taong to. Ayokong makita muli ang taong to simula ngayon. Ipagbawal lahat ng koneksyon ng Bai sa Longchuan. Naiintindihan mo ba? Umalis na tayo. Munting buntot, nakita rin kita. Narito ka pala sa tabi ko. Bakit ako naging tanga? Akala mo si Bayway ang gustong mapakasal? Paumanhin. Sinyue, pakasalan mo ulit ako. Magkasama tayo palagi. Sige. Anong nasa loob nito? Kontrata ng paglipat ng pag-aari. Kaya pala hindi mahanap ni Li Weiwei, nakatago pala sa bahay na iniwan ng nanay ko. Mabuti. Mababawi ko na ang kumpanya. Sa madaling salita, mabibili rin kita ng mamahaling sasakyan at bahay. Ang yaman mo na hindi na kailangan. Sino nagsabi niyan? Inilipat ko na ang shares ng kumpanya. Nasa pangalan mo na lahat. Mula ngayon, ikaw ang presidente ng 100 bilyon. Isa lang akong empleyado, mahal. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Ayos ka lang ba? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung kaya ko.